Every day is a blessing. Every gising is a blessing, no? Dahil tayo po ay mga pinagpala na. Hindi pagpapalain pa lang. Magkaiba yung pinagpala na doon sa pagpapalain pa lamang. Yung mga pagpapalain pa lamang, ito yung mga taong wala pa kay Christ, no? Makinig po mabuti. Ito yung mga taong wala pa kay Kristo, kay Christ, pero later on makakakilala din. Kaya pag nakakilala sila, pagpapalain sila. Pero tayong mga nakakilala na, mga pinagpala na. Good morning everyone. Now I would like to talk to you something very important. Alam niyo po ba, hindi ba napansin itong panahon? Kahapon maganda, ngayon very cloudy. Tapos yung cloud niya, pakita ko sa inyo. Tignan niyo po yung cloud niya. Hindi na siya cloud 9, cloud 25 na. Ang kapal. Parang hindi maunawaan ng pinapahiwatig ng kapanahunan. Pero ako naman bilang Kristiyano at alam ko naman na talagang anytime dadagitin na ng Lord ang hindi sangkatao na. Nadadagitan ni Lord ang kanyang mga believers, no? Yan naman po common na lang. At saka gusto ko pong sabihin sa inyo, ito po yung panahon na ang daming pagbabagong hindi kayang ipaliwanag ng bibig ng tao. Kahapon may kausap ako, basta may nagbago ka lang niya. Ano nga nagbago? Kasi gusto kong malaman naman yung insights nila. Malaki, sabi niya, yung unang-una, yung mga tao nung nakaraan, medyo iba yung ways compared now. Yes, and that's ang tawag po natin ngayon dyan, that is the great shift, SHIFT. Pagbabago yon. Kumbaga meron tayong mga graveyard shift, yung mga panggabi, tapos may pang umaga, morning shift, yung tawag doon, mga sa trabaho, di ba? Ganon din po, parang may nagbagong from night to day, day to night ang nangyari. So, kahit na naman mangyari, alam natin, Jesus is always with us. Huwag tayong kakabahan, huwag tayong matatakot. Talagang may crisis po ngayon na hindi kayong ipaliwanag ng sandaigdigan. Pero ginagawa ng solusyon. Okay. Pero huwag kayong mag-alala bilang mga mananampalataya. Rest assured, Jesus will remove the church bago dumating yung 7 years of tribulation. Ang tawag nga doon, the 70th week of Daniel. Bago dumating yung 70th week ni Daniel na yan, we will be removed here. Rest assured. Yes, marami mga ibang mga doctrines, marami mga ibang views regarding that, pero don't lose hope. Don't listen to them. Listen to what the Bible clearly teaches, na bago dumating ang tribulation, tatanggalin na ni Jesus ang mga mananampalataya. Hindi papabayaan ni Jesus mag-undergo sa tribulation yung mga tinubos niya ng kanyang sariling dugo. Ano ba ang tinubos ng sariling dugo ni Jesus? Walang iba kundi ang church. Walang iba kundi ang mga mananampalataya. Hindi church building kundi mga believers. Naging church kasi it consists of believers of Christ. Okay, sabihin na lang po natin, ang irarapture ni church, yung mga believers niya. Okay? Para walang kalituhan. Ang tawag po sa mga believers ni Kristo all over the world ay church. Universal church. Okay? Yan po ang irarapture niya. Kaya rest assured, we will be removed before the start of the 70th week of Daniel. No? Marami pong nangyayari ngayon sa daigdig. Maraming mga, especially minsan dito po sa social media, nakakatawa po na talagang makikita mo yung mga pagkakaugnay-ugnay ng lahat, pero hindi pinapansin ng iba. Nakakatawa in a sense, nakakalungkot, no? Kasi may mga bagay po talaga na parang dapat siniseryoso pero hindi siniseryoso. Ginagawa pang cause of fun. Well, alam niyo po ba, ang katotohanan po na nangyayari ngayon sa mundo ay parang tingin ko isa po sa nawala sa atin, yung magkaroon tayo ng compassion sa kapwa natin, no? Especially dito sa social media, kung nakikita natin nahihirapan yung tao, kumbaga masyado na nga siyang persecute, dinadown pa. I'm talking ang tawag dito, pangkalahatan po ito. I'm talking universally. I'm talking as a whole, in general. Na tapos pinagtatawanan pa, no? May mga reaction pa na pangit. Pero hindi mo alam ang pinagdadaanan ng taong yon. Kaya minsan yung mga reaction natin,
lagyan na lang natin ng love reaction instead na pangit, okay? So, ayan po ang kikita ko. Again, balik tayo sa topic natin. Yung 70th week of Daniel, ito po ay nakahula po sa banal na aklat. Alam natin yan. Naputol lamang po ito dahil nga po nireject ng mga Hudyo ang Panginoong Hesukristo ang kanilang sariling Messiah. Jesus Christ is the Jewish Messiah, their very own Jewish Messiah. Si Jesus Christ ay ang kanilang Mesias na hinihintay, pero inireject po nila sapagkat iba ang expectation nila sa pagdating ng Messiah. Ini-expect nila ang Messiah, merong tabak na ganito at sila ay diba, magkikipag-away ng gano'n. Yun ang kanilang ini-expect. Pero hindi po gano'n na nangyari. In a different manner, dumating ang Messiah, baby. Kaya nga po may Pasko tayo Birthday niya yung Pasko ni Jesus, December 25. So, dumating siya noong December 25 as a baby. Pagkatapos, syempre, the rest was history. Hindi siya tinanggap dahil nakita nila yung dumating noong December 25, noong unang Pasko, ay mahinang baby. Ini-expect nila ito ay malakas. Ito ay someone na ipagtatanggol sila laban sa imperyo ng Romano, laban sa Roman Empire. Pero hindi po ganoon nangyari. Sa halip, namatay sa krus, ibinaon, pero hindi nila alam. After 3 days, nagbangon. Doon na po pumasok yung umpisa ng kanyang pagiging Diyos. I mean, hindi po niya hinubad ang kanyang pagka-Diyos. No, in a sense, tinanggal niya. Sabi lang po ng Bible, hinubad niya ang pagka-Diyos, ibig sabihin, nagpakumbaba. Pero nung nandito siya sa lupa, 100% God and 100% man si Jesus. Hindi po niya itinanggal, hindi natanggal yung kanyang pagka-Diyos. Kaya lang po binanggit doon na hinubad yung pagka-Diyos kasi ibig sabihin po noon, nagpasakop siya ng todo sa kalooban ng God the Father. Gumagalaw siya rito through God the Father's instruction. No? So yun po makikita po natin dito. Siya po ay gumagalaw under sa instruction ng God the Father. Tandaan nyo, si Hesukristo po ang God the Son. At ang God the Father po yung nagbibigay ng instruction sa kanya dito. No? Pero hindi po siya mas mababa sa God the Father. Iisa po ang kanilang nature. Ang God the Father, God the Son, God the Holy Spirit ay pantay-pantay sa nature. Pero hindi sila pantay-pantay sa position. Halimbawa, ganito. Sa isang company, merong manager, merong janitor, merong mga empleyado. Okay. Pero syempre, sa isang company, ang pinakamataas doon, yung manager. Susunod, yung mga empleyado. Pinakamababa doon, yung janitor, hindi ba? Pero, sa kanilang pagiging tao, sinong mas mataas? No, wala. Wala ring mas mababa. Pantay-pantay silang tao, pero iba-ibang posisyon. Ganon din po si Jesus Christ. At saka ang Ama. Si Jesus Christ, ang God the Father, at saka ang God the Holy Spirit, si Jesus Christ, God the Son, ay pantay-pantay po sila in nature. Ang nature po nila ay Diyos. Okay? Pero, kung tutuusin, yung kanilang position ay iba-iba. Mas mataas yung God the Father sa position. Nagpakababa ang God the Son, no? Di ba? Kusa niyang ibinigay ang kanyang buhay. Kusa siya nagpakababa. At ang banal na Espiritu ay ganun din na sumusunod sa God the Son at sa God the Holy Ghost. So sa buhay ng isang mananampalataya, gumagalaw po ang tatlong personang ito. Iisang Diyos, pantay-pantay sa persona, pero magkakaiba sa gawain. Kaya nasa kamay po nila kung kailan magsisimula ang 70th week ni Daniel. Huwag matakot, huwag mangamba sapagkat alam natin parating na siya. Ka-good vibes ka na ba? Pakaabutan ka ng rapture, hindi ka pa ka-good vibes. Abay, lugi ka naman. Pindutin mo na ang subscribe button, share mo ang video nito. When you share this, you are not just sharing this video, you are not just sharing this channel, but you are sharing Jesus. His love is great towards mankind, and He's approaching, getting, or removal of the believers here on earth. Excited ka na bang ma-remove sa earth na ito at pumasa ka niya forever and ever doon sa glory ng kaharian niya sa kalangitan? Kung hindi pa, tanggapin mo na siya bilang personal mong Panginoon at personal mong tagapagligtas. At ikaw ay maliligtas, yan ang sabi ng Biblia. Okay? Kaya i-share nyo ang channel ng Daily Good Vibes. Ito ay kalooban ni Jesus para makakilala sa kanya ang buong sangkatauhan. Thank you mga ka-Good Vibes. God bless.